Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo ay asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo ay ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tuwing nangangaral at nagtuturo si Jesus sa kanyang mga alagad o sa mga tao, madalas siya ay gumagamit ng mga bagay at kwento para mas madaling maunawaan ang kanyang punto. Diba? Kung babalikan natin, si Jesus madalas gumamit ng talinhaga, no? At gumagamit siya ng mga bagay para mas maging maliwanag. Halimbawa, yung talinhaga ng lupa, di ba? Wala naman sigurong tao na hindi pa nakakakita ng lupa. Tama ba? Yung talinhaga ng binhi. Nakakita na ba kayo ng binhi? Di ba? Alam natin kung ano ang binhi. Tama? Ganon din ang talinhaga ng nawawalang tupa o talinhaga ng barya. Di ba? Itong mga bagay na to, pamilyar. Madaling maunawaan. Kaya nga, gumagamit si Jesus ng mga bagay at kwento para mas maunawaan ang kanyang punto. Ngayong araw na ito, sa ating ebanghelyo, gumamit si Jesus ng dalawang bagay para ipakita kung paano ba mamuhay ang tao sa mundo. Paano mamuhay sa mundo? At ito ay sa pamamagitan ng asin at ilaw. Ganyan daw. Kung gusto mong mamuhay sa mundo, dapat para kang asin at ilaw. Himayin natin ang katangian ng dalawang bagay na ito para mas maunawaan natin ang punto ni Jesus. Simulan natin sa asin. Sabi ni Jesus, "Kayo ay asin sa sanlibutan." Ano po ang gamit ng asin? Yun. Panlasa, hindi ba? Ang asin ay may natural na lasa. Ano ang kanyang natural na lasa? Alat. Alat. Natural kasi ito ay mineral. Natural kasi hindi ito gawa ng tao. Natural ang pampalasa na nagbibigay buhay sa iba't ibang pagkain. Natural ang lasa
Kasi hindi artificial. No? Hindi peke. At ito yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kayo ay asin ng sanlibutan. Ibig sabihin, dapat nagbibigay ng lasa. Nagbibigay ng sarap. Dapat natural, hindi artificial. Lasa na magpapasarap sa mundo. Lasang totoo at hindi peke. Sa panahon ngayon, ang daming artificial o peke. Di ba? Pakitingnan nga yung katabi mo. Oh. Alin dyan ang artificial at alin dyan ang natural? Hello? Tingnan mo. Ba't ayaw mong tignan? Ha? O sige, katukin mo na lang. Tingnan mo kung peke. Tunog plastic ba? Hindi, joke lang. Ano? Sa panahon ngayon, ang daming artificial. No? Yung kilay, artificial. 'Di ba? Oh, 'di ba? Kaninang umaga lang walang kilay 'yan. Oh, pero ngayon may simba, may kilay na, no? Oh, mag-ingat, mamayang hapon bigote na 'yan. Ha? Babagsak 'yan no? Kaya pag artificial talaga, mahirap, no? Kasi hindi totoo. Sa panahon ngayon, ang daming artificial, no? Maasim pero hindi sampalok. Tama ba? No? 'Di ba yung tinikman mo, asim, parang sampalok, pero hindi sampalok. At alam nyo 'yon. Tama? Alam natin 'yon, no? Matamis, pero alam mong hindi asukal. Tama? 'Di ba? Nung minsan, no, naglakad-lakad ako sa Binondo, syempre pag nagwo-walking ako, nauuhaw ako. No? Meron ako nakita tindahan ng mga palamig, no? Ang gaganda, iba't ibang kulay, no? Green, avocado, no? Meron pang prutas sa harapan, no? Yung pink, no? Dragon fruit. May ganun pa, no? Kasi may gatas, 'di ba? Kaya medyo pinkish siya, 'di ba? Orange, melon, no? Ganyan, no? Ako naman mukhang tunay, no? Mukhang natural, no? Bili naman ako kasi halo ng halo, parang punong-puno ng yelo, di ba? Pagtikim ko, matamis. Pero alam kong hindi asukal. No? May kakaibang lasa no? At nung hinigop ko pa, well, lasang avocado pero alam kong hindi avocado. No? Hindi ko alam kung ano nilagay doon, no? Kulay green na green naman. Sabi ko, ikaw naman, Father, no? Green na green, avocado, no? Hindi ko alam kasi may mga avocadong nilalagay sa harapan di ba? Tapos may mga laman-laman. Akala ko avocado, green din Nung tinikman ko, walang lasa. Ano yung gulaman, no? Nabudol ako. Alam nyo na, huwag kayong bibiling gano'n, no? Si Father, siniraan pa yung no? Pero gano'n, di ba? Peke Peke. Hindi totoo, artificial, no? Yung pagtikim mo, malinamnam. Malinamnam naman, pero alam mong artificial. No? Anong tawag doon? Magic. Di ba? Nilalagay ninyo yung magic, di ba? Pag hindi natural, hindi yan magtatagal. At ang mas nakakalungkot, yung mga artificial, nakakasira. Nakakasira. Ito yung hamon sa atin. Dito tayo pinag-iingat ni Jesus ang maging artificial. Mag-ingat. Dahil lahat ng nagpapanggap, walang totoong maibibigay na sarap. Puro kasiraan. Dahil nagpapanggap, hindi masarap. Hindi katanggap-tanggap. Kaya nga, ang binibigay dapat natin, sarap na natural. Maging natural. Hindi kailangan magpanggap. Dahil ang bawat isa sa atin ay may natural na lasang kayang ibigay sa mundo. Di ba ganon sa magkakaibigan, sa magkakabarkada? Sino ang masarap kasama? Hello? Wala kayong kaibigan? No?
Minsan nag-drive ako, no? Long drive, ang layo. Bulacan, no? Balikan, no? Nagmisa lang ako, pauwi. Yung kasama ko, sa haba ng pagmamaneho ko, walang binukang salita. Masarap ba kasama yon? O kayo nagsabi niya na, no? 'Di ba? Walang binuka. Kumain kayo, ikaw na ang gumastos, ikaw na ang nanlibre, walang binukang salita, no? Ikaw din nagkukwento, no? Masarap ba kasama yon? Oh. Ang hirap kasama nung gano'n, no? Yung walang ambag. No? Yung kwento na lang yung ambag mo, hindi ka pa nagbigay, no? Parang ang tabang, 'di ba? Kaya natatabangan ka sa ganung tao, 'di ba? Kasi walang sarap. Walang sarap na mabigay. Ang hirap kasama nung ikaw na lahat, no? Ikaw na nagsalita, ikaw na nagkwento, wala ka nang masabi, ikaw na nag-drive, ikaw pa nang libre, ikaw pa nagpakape, pero walang ganun. Walang salita. Sarap ba yon? 'Di ba? Ang hirap kasama nung ganun. Wala ka man lang, wala kang maramdaman. No? O, kaya kayo, pag wala kayo ambag, kwento na lang. No? Galingan nyo sa pagkwento, ambag, 'di ba? Eh, ganun din sa liturgy natin, ganun din sa misa, 'di ba? Lahat tayo may ambag. No? Sa misa, may ambag ang choir, may ambag ang mga altar server, may ambag ang lay minister, ang mga lektor, ang pare, no? Lahat tayo. Pero, alam nyo, parang asin. Hindi pwedeng sobra. Hindi rin pwedeng kulang. Kapag sobra, masyado kang mangingibabaw. Tama? Yung pag kumain ka, no? Pag subo mo sa niluto, ang nalasahan mo asin. Ano sasabihin mo? Maalat. Hindi masarap. No? Pag kulang naman at tinikman mo, ano sabihin mo? Matabang, kulang. At ganyan ang asin. Hindi pwedeng sobra. Hindi pwedeng nangingibabaw. Parang sa choir, hindi pwedeng nangingibabaw ang boses mo. Dapat sakto lang. No? Sakto lang, tamang timpla, tamang sarap lang. Hindi rin naman pwedeng kulang. Kasi pag kulang, wala naman sa iyong maramdaman. Ang ganda nung imahe ng asin. Kasi yung asin, ang liit lang. Pero, may nagagawa. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Ganon din sa pamilya, di ba? Sa pamilya, hindi pwedeng ikaw lang. No, yung ikaw ng ikaw, ay hindi masarap yun. Tama ba yon? Yung mga breadwinner dyan, masarap ba? Hindi. No? Kasi walang ambag yung iba. Tumulong ka naman. No? Ikaw lang masarap ang buhay? No? Magbigay ka sa pamilya kung lahat nag-aambag, lahat nagtutulong-tulong, di ba? Ang sarap ng buhay. Hindi naman kailangan lagi malaki bigay. Kahit konti. Pag pinagsama-sama, ang sarap. No? Sa misa, no? Pag uwi mo, sabi mo, wala kang naramdaman. Bakit? Wala kang inambag. Sasagot ka na lang ng amen. Walang marinig. Kulang. Diba? Makikinig ka na lang. No? Ako na nga yung naghanda. Ako na nga yung chumichika dito. Ayaw mo pang makinig. Diba? Kaya pag uwi, ang tabang ng misa. Kahit na ang ganda ng choir. May salmo tayo. Nakatanggap ka ng komunyon. Kahit ba cute ang ating simbahan at nasa labas, no? Lahat naman, no? Nagbigay, ginalingan ng lektor. Di ba? So, ibig sabihin, yan, ang asin. Maging asin, magbigay ng lasa sa buhay. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Tama lang. Punta na tayo sa pangalawa. No? May isa pa sana ako pero baka maubos ang oras ko. No? Punta na tayo sa pangalawa. Ano yung pangalawang bagay na ginamit ni Jesus? Ilaw. No? Ilaw. Sabi niya, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Ano ang gamit ng ilaw? Nagbibigay ng liwanag. At ang liwanag hindi dapat tinatago.
Imaginein mo, ang kandilang sinindihan, inilagay sa ilalim ng higaan. Ano mangyayari? Oo, sunog, oo. Mm-mm. Oh. Pero bago magkasunog, madilim. Walang liwanag na ibibigay. At tama kayo, sa huli, may sunog. No, may sunog. Ganyan, no? Ibig sabihin, disaster. So, ibig sabihin, yung liwanag na meron ka, kailangan nakikita ng iba. Pinapakita sa iba. Hindi tinatago. Hindi sinasarili. At ganito ang isang alagad ni Jesus, nagbibigay kaliwanagan at hindi naghahasik ng kadiliman. Nagpapaliwanag, hindi nagpapalabo. Kaya naman hindi tayo dapat nagtatago, kundi dapat hayagan, nakikita ang ginagawa. No? Iba naman yung papansin, no? Hindi papansin. Kasi ang ilaw, hindi papansin. 'Di ba? Yung ilaw ba, tinitignan mo? Hindi. No? Yung ilaw na papansin, anong tawag? Chandelier. No? 'Di ba? Wow! Ganon, 'di ba? Napapatingin ka, no? Kasi papansin siya, sobra niyang ganda. Pero, yung totoo naman na gamit ng ilaw, papaliwanagin ang paligid. Nakatingin ka sa paligid, hindi mismo sa ilaw. Kaya ang ilaw, nagbibigay liwanag. Hindi yan tinatago, nilalantad. Dahil ang tinatago, ang kasamaan, ang kasalanan. Di ba? Kapag gumagawa ng kasalanan, patago. Kapag nangangaliwa, patago. Kaya kapag ikaw ay tinatago, malamang ikaw ay kasalanan. Hello. Kapag ikaw ay tinatago, tanungin mo, baka ikaw ay kasalanan. No? Pag pakiramdam mo, hindi proud, hindi ka pinapangalandakan ng boyfriend mo, ay, naku, ikaw ay kasalanan. No? Red flag. No? Father, gusto ko lang naman maging private ang relationship namin. Wow, artista. Ha? Artista ka, no? Well, sige, pwede naman, pero alam mo Alam mo kung ikaw ay tinatago, tandaan mo yan. Ang nilalantad, kabutihan. Ang tinatago, kasalanan. Ganyan ang ilaw. Alam niyo sa panahon ngayon, ang daming klase ng ilaw. Tama? Merong warm light, merong chandelier, merong Christmas light. No, yung Christmas light, hindi pwedeng mag-isa lang. 'Di ba? Dapat madami para maging maganda. No? Pag nilagay ang Christmas light sa Christmas tree, hindi mo naman tinitignan yung Christmas light, 'di ba? Tinitignan mo siya as kabuuan. No? Pag walang Christmas light, parang sabi mo parang may kulang, 'di ba? Parang ang ganda pero parang kapos. Kaya yung Christmas light nagpapakumpleto lang 'yan. No? Pero ang paborito ko yung spotlight. No? Nakakita na kayo ng spotlight? O yan, spotlight. No? Anong ginagawa ng spotlight? Nakafocus. Iniilawan niya ang isang bagay. O, kunyari, mayroong nagper-perform. Ang iniilawan niya yung isang tao lang. 'Di ba? Nakafocus ka. At ganun nga. Ang galing, no? Yung sa salitang Tagalog o salitang Filipino, sinasabi natin, ang ina ang ilaw ng tahanan. Yung nanay na nakatuon sa pamilya. Nanay na nakatuon sa anak. Nanay na nakatuon sa asawa. Hindi sa sarili, binibigyan niya ng tuon. Ano nangyayari? Maganda ang nadudulot. Yung nanay na tutok sa anak, ano mangyari sa anak? Maayos ang buhay. Yung anak na tutok sa pag-aaral, ano mangyayari? Ay, magiging kang matagumpay. Ha? Yung empleyadong tutok sa trabaho, ano mangyayari? Magiging successful ka. No? Mapopromote ka. No? Ganyan dapat. No? Para rin tayong pwedeng spotlight. Yung tutukan mo. Yung negosyo, kahit maalat, no? Tutukan mo lang yan. Magiging maayos yan. Magiging maganda yan. No? Magiging matagumpay ka.
At ito yung hamon sa ating lahat. No? Katulad ng ilaw, magpaliwanag sa buhay ng iba. Parang ring spotlight. Pagtuunan mo at ikaw ay magtatagumpay. Mga kapatid, ganito ang uri ng pamumuhay na gusto ni Jesus sa atin. Parang asin na nagbibigay lasa at sarap sa buhay. At parang ilaw na nagpapaliwanag sa buhay. Amen. Amen.